Isa naman na hindi ko makalimutan na karanasan ko yung pangalawang wounded ko na doon sa province ng Basilan, sa Merin, Sumisip, Basilan. Ano tao? 2012. Yung kasi doon, mission namin, reinforce kami ng Ilibin Company. Galing kami ng kampo sa Isabela. Nag-load kami at nabiyahe at load kami ng 6x. Biyahe papuntang Pungkayapukan, Tipo-Tipo, Basilan. Kasi nandoon yung Fort SRB na under kay Lieutenant Colonel Arevalo. Doon, nag-debriefing. Pagdating doon, nag-debriefing. At pagkatapos ng debriefing, load kami ulit ng 6x, papunta na doon sa target, objective, kung saan yung lokasyon ng Ilibin Company. Habang travel, malapit na doon sa area ng Sumisip, sa Upper Kabingbing, malapit na doon yung yung location ng Ilibin Company. Pagdating namin doon sa detachment na tinatawag PhilAm detachment, nakita namin maraming tao. Kaya sigawan yung mga tao na nandyan yung kalaban. Hindi rin namin na yung kalaban pala nandun lang sa unahan, malapit lang sa detachment. Hindi mo talaga maisip na yung kalaban mag-conduct ng ambush doon sa detachment. Malapit sa detachment. Pagdating doon sa posisyon, yung location ng kalaban na nag-conduct ambush, nakita namin kalaban. Kasi nadetect namin na may kalaban kasi yung ambush na ginawa nila na premature. Yung nangyari, nakita namin sila. Kaya sumigaw yung tropa. May sumigaw na tropa na kasabay ko doon sa 6x. Sumigaw na ambush. Nung pagsigaw, sabay, putong ka na agad. Parpait na habang nakasakay sa 6x. Yun yung pagdating doon sa unahan, paghinto ng 6x, biglang nabitawan ko yung baril ko. Yung pala, may tama na yung kamay ko. Hindi ko na laglag na yung kamay ko. Yung nangyari, mabuti na lang yung baril, naka-sling. Hindi nalaglag ng tuluyan doon sa baba doon sa kalsada. Hindi ako, hinawakan ko na yung kamay ko kasi bali na eh. Nag-drop ako doon sa 6x, sa taas, nag-drop ako doon. Iniisip ko lang na nagdasal na lang na sana wag matamaan ulit. Kasi marinig ko talaga yung putok na ganun, sa likod ko lang eh. Ambush talaga yung nangyari. Kaso lang, yung nag-ambush na premature. Oo, hindi sila nakaposisyon ng maayos. Kasi nakita namin sila eh. Pagdaan namin. Araw, nasa mga alas 10, ganun. Alas 10 ng umaga. Pero walang line. Wala. Yun lang, ambush lang talaga. Hindi sila nakapag ng landmines kasi yung nila, yung ambush, para yung nangyari, premature yung ambush nila. Kasi nadetect namin sila, patakbo-takbo pa eh. Biglang may sumigaw na, ambush, ganun. Sabay, putok na rin kayo. Yun. Tapos naman, pagginto, natamaan ako, nalaglag yung baril ko. Hinawakan ko na yung kamay ko, tapos yung drop. Maya-maya, talo na ko nun sa 6x. Pabutin lang, hindi kami talaga mahagip kasi yung kalsada, medyo mababa. Tapos yung posisyon ng ground, medyo high ground, nakadikit kami doon sa gilid ng kalsada. Medyo mataas. Kaya hindi, pagputok nila, hindi na kami mahagip kasi nasa ilalim kami. Nasa ilalim. Hindi kami ma-hit ng nila. Tapos pagdating doon sa baba,
Yung medic namin, linagyan ng IV, yung dextrose. Buti naman na, medyo magaling yung tumira. Pasok agad yung dextrose. Ginawa, tinanggal yung, pinutol yung uniform ko, yung yung, ng uniform ko, pinutol, pagkita yung sugat. Linagyan ng quick-clot. Binuhusan ng quick-clot para hindi mag-bleeding. Yan na. Tapos, pinagyan ng bandage. Yan. Tapos, kumuha ng chinilas. Ginawang balaan tawag doon. Yung parang tourniquet, gano'n. Para hindi support, para hindi malaglag. Tapos, tinalian ulit. Tapos, tinalian dito sa kamay ko. Dito, dalawa. Tinalian para medyo yung dugo. Blowing ng dugo. Para hindi mapigilan. Hindi ma-lose blood. Tinalian, dalawa. Tapos, binagyan ng isling. Naka-isling na akong ganyan. Nga, siyempre, hindi na medyo, na rin mataga, may experience na rin. Tumawag ko ng private. Private! Lapit yung private. Sabi ko, huwag kang alis, dyan ka lang. Yung trabaho mo lang, iman mo ako. Pag sabi kong i-release mo yung tali, i-release mo. Kasi maramdaman ko man na yung kamay ko, parang papatay na ba? Yung parang wala nang supply ng dugo. Kasi maramdaman ko mainit na parang sasabog. Pag yun na yung naramdaman ko, sabihin ko dun sa private, i-release mo. I-release mo yung tali para dumalo yung dugo. Pag release, maramdaman ko talaga parang voltahe ba? Kasarap. Sarap pa. Sa pakiramdam ba? Dalo yung dugo. Tapos maramdaman ko na talaga na tumulo na yung dugo eh. Kasi dito basa na, basa na talaga yung yung kalahati ng katawan ko papuntang paa. Sabihin ko naman sa private, lock mo na naman ulit. Talian mo naman ulit. Yun. Pero continuous pa rin yung putukan. Continuous pa rin para fight. Kasi nandun yung mga kalaban. Hanggang sa yung wounded kasi doon namin. 3 kaming wounded. 3 din yung wounded namin. Pero ako yung medyo malala. Yun yung... Gaano kahirap? Mahirap yung ambush. Kasi, yung kalaban nakaposisyon na. Kumbaga, masurpresa ka na masurpresa ka na biglang may pumutok ba? Yung pasalamat lang kami doon, yung ambush na yun, premature. Kumbaga, naging may laban kami kasi nakita namin yung kalaban, hindi pa nakaposisyon. Magpupusis, kakandak ambush pa lang sila. Nakita na namin. Kaya, nakaputok rin kami, una pa kami nakaputok eh. Kaya sa kanila, kaso lang kami, para talaga, kasi nakasakay man kami nasa vehicle naman kami. So, wala kaming mga cover. Ayun yung nangyari. Yung nangyari doon, 3 kaming na-wounded. Pero yung sa akin, yun yung medyo malala. Ngayon. Yung naisip ko talaga, Petri ako. Yun yung iniisip ko. Petri ako. Putol yung kamay ko. Wala na akong kamay. Yun talagang naisip ko. Magbago yung naglalaro yung isip ko eh. Magbago na yung pangalan ko ngayon. Hindi na Sergeant Limit. Pungkol na. Yun lang yun. Oo. Habang continuous yung putukan. Kasi nakababa na kami ng 6x. Continuous na yung putukan. Hinintay namin yung chopper para sa evacuation, yung maiba kami. Kaso lang, sabay-sabay kasi yung encounter ng 30-second IB, tapos mayroon pa yung mga detachment na hinaras, tapos yung 11 company. Yung nangyari, yung chopper, kasi hindi man gaano marami yung natin, may mga priorities.
Nung nangyari, yung medyo malala, yung Rabi na mga maraming mga casualty, yun yung inunang inimbak. Kami, hindi talaga kami nasundo ng chopper. Yung nangyari sa amin, nag-withdraw kami pabalik ng batalyon. Eh, hapon na mga alas 5. Sakay kami ulit ng 6 by, pa-withdraw ng batalyon. Ngayon, yung inisip ko, nagdasal ako baka, sana wala nang ambus ulit. Kasi lugi na talaga, hindi na ako makagalaw eh. Kung inambus, wala. Papatay na talaga kami doon. Eh, before kami na, Kung nadala na sa tapin is yung wala. Sa amin, wala. Kasi yung priority ng chopper, sa ibang unit may 30 11 company. Kasi yung nangyari doon, parang sabay-sabay yung encounter. Hindi lang kami yung na-encounter, 11 company, pinakauna. Yung 30 IB, mga wounded din sa casualty din sila. Tapos mayroon pa yung hinaras ng mga detachment. Doon sa, sa Upper Kabingbing. Yun na yung nangyari. Di sa amin, naging last, na kami. Last priority. Tapos mahirap din yung lapagan doon ng chopper kasi hindi pa clear. Yung talaga namin, bumalik kami ng batalyon, Port Isarbe, doon sa Ungkayapukan, tipo-tipo. Ay, dating doon, di nandun na. Karating kami doon na success. Doon, pagbaba ng 6 by, nandun na yung mga unax, yung kano. Unax binalik tayo. Unax kano pala. Tinignan kami doon. Tinik up, mga first aid nila yon, mga medic. Okay naman. Sa akin, okay kasi yung IB ko, okay naman yung nakadextrose. Ayun. Nandun kami sa isang area, yung parang queues ng batalyon. Yun. Tapos maya-maya, binigyan kami ng kape. Nagkape ako. Kahit mainit yung kape, pakiramdam ko, walang init eh. Inom talaga. Pagkasunod yung binigay, linutuan kami ng noodles. Noodles. Yung isang mangkok ng noodles. Puta. Kahit mainit, hindi ko talaga naramdaman yung init ba. Basta tinira ko ng tinira, ubos. Yung patabi ko ngayon, official, bundi din. Sir Soko. Hindi niya kinain yung noodles niya. Ngayon sabi ko, sir, kainin po ba yan, sir? Akin na lang yan, sir. Gusto ko pang kumain. Sabi niya, sige, kinain ko ulit. Kahit mainit, hindi ko talaga naramdaman yung init ba. Kaya doon ko naisip na parang, last supper ko na yata to Last supper ko na to ba? Kaya yung pakiramdam ko, iba't hindi ko nararamdaman yung init. Tapos parang gusto ko ng, parang last supper ko na. Kaya, siyempre, may rin tayo sa pananalig dito sa Panginoon. Nagdasal. Ganon. Huwag malagpasan ko yung mga pagsubok. Yun. Inibak ng hindi wala pa ang chopper. Tanong yung unax. Kami nung, kung saan na yung chopper ng Pilipinas. Sabi, wala pa. Kasi may mga iba pang priorities na i-back. So, yung nangyari, yung chopper ng mga kano, yun na yung ginamit nila para pangsundo sa amin, para madala kami sa ospital. Oo. Kasi wala yung chopper ng Pilipinas. Yung chopper nila yung ginamit. Kaya, nung time habang nagsigaw yung kano, 10 minutes, darating na yung chopper nila. Nandun na kami sa, pick up point. Naramdaman ko talaga na malamig na yung katawan ko. Nanginig na. Sobra nang, iba na talaga. Hindi ko na maintindihan. Sobra nang ginaw na, nanginginig na. Kaya may mga senior sa batalyon. Sila Master Pino, Master De Rosa. Sabi ko, Master, sobrang lamig. Malamig na malamig talaga. Nanginig na. Eh, siyempre mga veterano rin. Alam na rin nila yung mga dinikita nila. Nakatayo ako. Dinikita nila. 4 sila. Dumikit sa akin.
hanggang sa maya-maya naramdaman ko yung init ng katawan nila. Parang pumasok din sa katawan ko. Yung na-relieve yung lamig na naramdaman ko. Puta. Maya-maya, darating na yung dumating yung chopper ng nandun. Sakay na kami sa chopper. Ano din sakay sa chopper, mga kano yung nandun. Puta. Ayun na yung Oo, tuloy-tuloy. Ipak na kami. Si Pio. English. English speaking yung kano eh. Oh, hey, are you okay? Ko po. Ito na. Malulus blood na nga ako sa sugat ko. Magnulus bleed pa ako sa English ng Amerikano. Tangin na. Ganun. parang. Ano? Pero yun yung second one yun. Oh, yun si Kanun dito. Oh. Wala lang. Oh, yun yung malala talaga. Ano talaga, kita, Diyan nga, dito yung kamay ko, yun yung wounded ko, yung dito sa kamay. Diyan nga, nakita ng mga civilian. Hindi nila alam ba? Parang kita, hindi nila alam na sundalo din ako. Magtanong sila, Kuya, anong nangyari dyan sa kamay mo? Dito, binira ko, kinagat ng kabayo. Master, yung sa pagsiservisyo mo, Master, mensahe, Master, sa ating mga, kung may message ka sa ating kabataan na gusto magsilbi sa bayan, anong mensahe? Yung masabi ko lang, doon sa mga gustong magsilbi sa bayan, mga baguhan, kaya ng mga kabataan, kung nakapasok na sila doon, nandun na sila sa serbisyo, yung gawin nila, para maayos yung panerbisyo nila, sumunod lang sila kung ano yung utos, o kung ano yung utos ng taas, sundin lang nila. Kung ano yung mga SOP pinapagawa sa kanila, sundin lang para yung panerbisyo nila hindi masira. Kaya mapatuloy nila yung serbisyo nila. Kung ano yung dapat, ano yung natutunan nila sa training, pagdating sa field, i-apply nila. Kung ano yung mga SOP, gawin nila. Kung ano yung tinuro sa atin, paano tayo mag-handle sa mga civilian na para hindi maligaw, hindi yung masira yung natin, yung image natin, gawin nila. Kasi yung ngayon kasi, hindi naman pwede na yung sundalo, yung mga civilian, puro na yan may mga, na yan puro na mga nakapag-aral, may mga matatalino na. Yung gawin natin, kung ano yung pinakatama, yun na yung gawin natin. Para hindi na dagdagan yung kalaban natin. Kasi kung ginawa natin na mali, yun yung gagawin ngayon ng kalaban na gagamitin laban sa atin para maparami nila yung yung membro nila. Kaya, yung dapat natin gawin, i-treat natin ng maayos yung mga sibilyan, yung mga bata, kunin natin talaga yung loob nila. Huwag natin gawin yung ikakasira, yung sasaktan natin sila. Kasi pag sinaktan natin yung mga sibilyan, yung kalaban, binabantayan tayo Yun yung gagawin nila ngayon na instrumento para masira tayo doon sa image sa mga sibilyan. At yung mga sibilyan na yun, pwede nilang i-recruit, dalhin nila sa grupo nila. Oo. Diba? So, kumbaga ang mensahe mo talaga is, kung gusto nila magsundalo, kung gusto nila magsundalo, siyempre, kailangan nila na yung nakita naman nila kung ano yung qualification. Dapat, yung qualification, comply nila yon. Dapat nandun sila. Nandun na yun sa kanila. Oo. Kasi, naman tayo ngayon? Hindi naman yung bara-bara yung natin ngayon. Kung ano talaga yung ginawa na natin yung pinakatama. Kaya kung
qualification, o ano yung nakalagay doon. Dapat nandoon sa atin yun para maging qualified din tayo maging sundalo. Kasi mahirap yung hindi tayo qualified maging sundalo. Hindi natin alam din yung gagawin natin. Oh. Imbis ma-handle pa natin ng Sa mga ano naman, Master, sa mga hindi magsundalo, anong kahit, sa mga kabataan man, sa bayan ng Pilipinas, na hindi gusto-gusto ng sundalo, anong minsan? ah ano, yung mensahe ko sa mga kabataan na ayaw pasukin yung mundo ng sundalo. Mag-aral na lang sila ng mabuti, gawin na lang nila yung tama, sumunod na lang sila sa yung batas ng gobyerno. Huwag na nila sayain yung buhay nila na maggawa sila ng mali o ano yung papasukan nila na maaring ikasira ng buhay nila o maaring ikasira ng kapwa nila tao o yung maaring ikasira ng ano natin, ng bayan natin. Kung ano yung nararapat, ano yung tama. Kumbaga, tamang landas na lang yung sundan nila. Huwag na silang gumawa na maligaw na landas o maging pabigat pa sila sa ating bansa.